pawis ng buhay. Hindi namin gusto magpunta sa kalsada. Maraming salamat sa iyo, Saldico. Ipagdadasal ka ng sambayan ng Pilipino. Alam ko sa mga oras na to na nagsalita ka, hinahanap ka na ng Interpol. Samantalang ang mga nagkurap, tunay na nagkukurap sa gobyernong ito, hindi pinapahanap. Nandito lamang sa Pilipinas. Alam ko, sa darating na 16, 17, 18, lalabas ang mga taong bayan. Magmula ngayon, mag-noise barrage na tayo para sa ating karapatan. Ninanakaw ang ating karapatan. Ninanakaw ang ating pagkatao. Ano pa? Ano pa, Marcos? May nagpakamatay na sa DPWH. Ikaw sa Malacanang, wala pa magpapakamatay. Ikaw ang ugat ng lahat ng ito. Putang ina talaga. Talagang putang ina. Araw-araw minumura ka ng taong bayan. Mapamidya. Nako, kahit na nagtitinda ng balot, kahit na mga driver, lahat minumura ka. Ewan ko kung bakit wala kang pinapakulong sa mga taong magnanakaw. Siguro, ang kasagutan dyan ay ikaw ang magpakulong sa sarili mo. Mga sambayan ng Pilipino, alam ko, kayo ay nanonood lamang sa media, sa mga vlogger. Kayo ay nanonood lamang. Pero ngayon, lumabas na kayo para ipaglaban natin ang ating karapatan. Hindi ko malaman kung ano mga pinagsasasabi mo sa media. Hindi ko malaman kung ano yung 20 pesos na binibenta mo sa Cebu na bigas. Tama ba yon? Hindi ko maintindihan. Walang kaso. Walang ebidensya kay Martin Romades. Sinong ginagago mo? Talagang magpapaputang ina ka. Talaga. Marcos, mag-resign ka na. Ikaw lang ang ugat nito. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo, mga kababayan. Magandang gabi. Sa lahat po na nandito sa EDSA, siguro napakinggan nyo na, napanood nyo na sa social media ang mensahe po ni Saldico. Itinuro na kung kanina sinabi nila na si Marcos ang Grandmaster. Para sa akin, siya ang super Grandmaster ng mga nakawan na ito na nangyayari sa ating gobyerno. Mismong tadhana na po ang naniningil sa kanya. Grabe po ang mga pagbaha sa iba't ibang parte ng ating bansa. Hindi ho magkakaganon, hindi ho mamamatay ang mga kababayan natin kung hindi ho nila ninanakaw ang pondo ng ating bayan. Lalong-lalo na dyan sa flood control na yan. Nauna pa po nilang inuusig yung mga nagrarally. Tayong lumalabas sa kalsada, yung po ang kinakasuhan nila. Pero yung mga tunay na magnanakaw hanggang ngayon, wala pa po silang nakakasuhan. Magpapasko po mga kababayan, siguro ay dapat ay may maipakulong tayo. At ako naniniwala ako na dapat makulong itong magpinsa na ito, mga kababayan ko. Masyado nang pahirap sa sambayan ng Pilipino. Masyadong pangungurakot ang ginagawa ng mga politiko na ito sa bansa natin. Hanggang kailan po tayo gigising? Umangon po kayo, gumising po kayo. Alam nyo na ang tunay na nangyayari sa bansa natin. Alam nyo na kung paano tayo pinagnanakawan. Gumising tayo, mga kababayan. Gamitin natin ang ating karapatan. Ipaglaban natin ang kinabukasan ng ating mga kabataan, ng ating mga anak, ng ating magiging kaapu-apuan. Ito pong magiging rally natin ngayong November 16, 17, 18. Sa lahat po ng sumisigaw na ikulong ang mga kurakot, dapat po kailangan nyo ng pangalanan. Ito ang tamang panahon. Pangalanan nyo ang sinisigaw nyo, ikulong ang mga kurakot. Pangalanan nyo si Marcos, si Romualdez. Hindi ho po pwedeng ikulong lang ang mga kurakot. Wala kayong babanggitin ng mga politiko. Kitang-kita nyo na. Grabe na ang pagnanakaw ho sa bayan natin. Gumising kayo, mga kababayan ko. At sa atin ho, mga kababayan, muli, inaanyayahan ho namin kayo. Ayan, nandito, may mga bagong dating ho tayo.
Wakasan ang korupsyon, sumama sa pagkilos. Napakalinaw ho ang panawagan ng mga kababayan natin. Ito ang problema ng bansa natin. Korupsyon, korupsyon, korupsyon. Hanggang kailan ho tayo pagnanakawan ng mga putang inang politiko na yan? Kaya bumising na kayo, gumalaw ho kayo mga kababayan. Lumabas tayo sa kalsada. Gamitin ho natin ang ating karapatan para pagbayarin ang mga magnanakaw sa ating gobyerno. Wala akong nagudyok sa akin na pumunta dito ngayong araw na ito. Subalit pinilit ko para at least ang damdamin ho ng isang Pilipino ay makinig ho ng mga tao sa gobyerno. Hindi ho AI ang video ni Saldico. Yan ho ay original at nakaposted po sa kanyang social media platform. Hindi ho AI yan. Kaya sa mga nagsasabing AI, gusto na naman nilang sirain ang statement ni Mr. Saldico. Huwag ho tayong pumayag. Wakasan natin ang korupsyon. Sumama ho kayo sa pagkilos na gaganapin ngayong November 16 hanggang 18. At sana ho, ay ito ay magtagumpay na ho ang laban natin dito sa mga walang hiyang politiko na to. Marcos resign! 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 Marcos magnanakaw! Marcos magnanakaw! Marcos magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Muli magandang gabi mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat tayo naglalakawan. Sabi nga, yung buwis natin, lahat mga 12 kinds of taxes ang pinataw sa ating mga tao. Pero ang mga ninakaw ng mga magnanakaw sa pamumuno ni Marcos, walang taxes. Nakakatawa nga tayo, di ba? Nakakatawa dahil ang bansa natin, ang taong bayan ay binubuhisan ang kanilang mga lahat-lahat 12 klaseng pagbubuhis. Pero ang nakakatawa, yung mga ninakaw ng Marcos administration na ito, walang buwis, walang taxes. Kaya nga, grabe ang pagbagsak sa ating ekonomiya, no? Sabi nga dito, yung ating stock exchange, bumaba na ang mga investors doon na sa kanilang record. Masama pa daw ito sa pandemic noong 2020. Bumagsak talaga ang ating ekonomiya. Dahil wala nang nagtiwala ng mga investors dito sa ating bansa. At si Bongbong Marcos ay iniwasan na nga nila. Sabi mag-uus pa daw dito ng summit sa ASEAN Summit sa 2026. Sana hindi na si Marcos ang presidente sa 2026 para makabawi ang bansa. Sana mapalitan na siya ng Vice Presidente Sara Duterte para maibalik yung kumpiyansa ng mga taga-ibang bansa mamuhunan dito. Yan po ang nangyari sa bansa natin. Ngayon, bakit sila hanggang ngayon ang Malacanang ay puro tanggi na lang ang ginagawa? Puro tanggi. Sabi ko nga, ako I am a former cabinet undersecretary ni Presidente Duterte. Sabi ko ba sa mga cabinet ngayon, I challenge all of you, turuan ninyo ang presidente ngayon ninyo na bumaba na lang kasi kawawa na ang taong bayan, kawawa na ang Pilipinas. Bakit hindi kayo makapagsabi sa presidente na alam naman ninyo na ang presidente ay walang kakayahan, walang alam, mahina ang utak, adik pa, bangal pa. Bakit kayo nandyan pa sa kanya? Hindi ba kayo nahihiya? May pamilya rin kayo. Kahit na sabihin natin kasama kayo sa pagnanakaw, pero alam ko na nainganyo lang kayo, you are being
jump into doing that kind of action na magnakaw dahil ang presidente ninyo magnanakaw. Pero mahiya kayo, may mga pamilya kayo, mga pagnanakaw ba ang pinapakain ninyo sa pamilya ninyo? Kaya mga kabinet na nandyan sa posisyon ng BBM, umalis na kayo dyan, resign at iwanan nyo na ang presidente. Ngayon, yung isa dyan sa BIR, si Lumage, pinalis na nila dahil natakot sila kay Lumage. Kahit na inaanak ni Bangag Marcos na ni Lisa Marcos yan, natakot sila kay Lumage dahil nag-umpisa ng mag-imbestiga ang BIR ni Lumage doon sa mga DPWH executives at papunta yan sa lahat ng mga congressman, sa lahat na hanggang presidente may imbestigahan sila. Kaya inalis na nila ang BIR commissioner at pinalitan na upang mapigil ang pag-imbestiga sa lahat na involved sa flood control.